Naranasan niyo na bang mawalan ng pag-asa dahil tila napakatagal ng paghihintay? Ipinapakita ng kwento ngayon kung paano natupad ang mga salita ni Padre Pio sa eksaktong araw na kanyang hinulaan. Bilang parangal sa pista ni San Jose na ating ipinagdiwag kahapon, ika-19 ng Marso, handog namin ang kamangha-manghang kwentong ito ngayong araw. Kaya manatiling nakatutok. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Kung ngayon pa lang kayo napadaan dito sa aming channel o muli kayo nagbabalik, kinagagalak naming narito po kayo. Ang kwento ngayong araw ay mula sa buhay ni Padre Pio na ay maaring magbigay sa inyo ng inspirasyon sa paraang hindi ninyo inaasahan. At narito po ang ating kwento ngayong araw. Ito ay mula sa aklat na Stories of Padre Pio ni Madam Catarina Tangari. Isa itong kwento ng isang himala ng pagpapagaling. Isang himalang naganap sa mismong araw na sinabi ni Padre Pio, ika-19 ng Marso, 1952, March 19, 1952, ang kapistahan ni San Jose. Alamin at panoorin ninyo ito. Isang gabi, isinalaysay ni Madam Tangari dumating sa kanyang tahanan ng isang kapitbahay na umiiyak. Karga ang kanyang munting anak na si Clareta, na halos 1 taong gulang pa lamang. Inilahad ng ina ang bata at sabik na nagsabi, mas maikli ang isang paa ni Clareta kaysa sa kabila. Inihiga niya ang bata sa sopa at sa gitna ng paghikbi, ipinaliwanag na ilang araw na niyang napapansing pilay ang bata. Nang suriin niya ito ng mabuti, natuklasan niyang ang kaliwang paa ni Clareta ay mahigit 1 pulgada ang ikli kaysa sa kanan. Dito nagsimula ang mahaba at masakit na pagsubok para sa kawawang ina. Nagpunta siya sa iba't ibang doktor at klinika hanggang sa dalhin niya ang bata sa Bologna sa kilalang orthopedic clinic ng universidad doon. Nakapanghihina ang natuklasan, isang congenital na pagkalinsad o dislokasyon ng buto ng hita na halos walang kasukasuhan sa kaliwang bahagi. Ibig sabihin ng congenital ay sakit o pisikal na kondisyon na naroon pa mula pa sa kapanganakan. Naniniwala ang mga doktor na mananatiling may kapansanan ng bata habang buhay. Nagsimula rin ang napakasakit na panahon para kay Clareta. Inilagay siya sa plaster cast o yung simento na kailangang palitan kada 6 na buwan sa Bologna. Hindi siya makagalaw o makapaglaro tulad ng ibang bata. Kanyang mga paa ay nakaunat at nakakulong sa makapal na cast o semento na umaabot hanggang dibdib. Isinulat ni Madam Tangari na ang bata ay parang isang paru-parong nakabuka ang pakpak. Hindi gumagalaw at may malungkot na mukha. Araw-araw makikita si Clareta sa balkonahe sa kanyang maliit na wheelchair, pinapanood ang ibang mga batang tumatakbo at naglalaro sa ibaba. Noong Desyembre 1951, 1951, 3 beses na siyang nilagyan ng cast o yung semento. Sa kabila ng maingat na pag-aalaga at pinakamahusay na gamutan, walang pagbabago. Lalong nawala ng pag-asa ang kanyang mga magulang. Bago magpasko, nakatanggap si Madam Tangari ng paanyaya na pumunta sa San Giovanni Rotondo. Nang mariting ito ng kanyang kapitbahay, ang ina ni Clareta, nakiusap itong iparating kay Padre Pio ang kanyang paghihirap at hilinging ipagdasal ang ganap na paggaling ng kanyang anak. Agad itong sinang-ayunan ni Madam Tangari. Karaniwang inaabot ng 4 na oras ang biyahe mula Napoli patungong San Giovanni Rotondo. Ngunit dahil bisperas ng Pasko, naantala si Madam Tangari ng isang unos ng niebe o snowstorm sa kabundukan ng Gargano. Nababalot ng niebe ang bayan at malakas ang malamig na hangin, kaya't naging mahirap marating ang kumbento. Gayunpaman,
Napakaraming deboto ang dumating upang dumalo sa Misa de Gallo na pinangunahan ni Padre Pio. Siksikan ng maliit na simbahan at ang iba ay nanatili sa labas sa kabila ng lamig at niyebe. Sa unang misa, hindi man lamang nasilayan ni Madam Tangari si Padre Pio. Pagkatapos ng komunyon, bahagyang nabawasan ang tao, ngunit agad ding napuno muli. Nakahanap siya ng pwesto at nakadalo sa ikalawang misa kung saan tumanggap siya ng komunyon mula mismo kay Padre Pio. Bandang 4:00 ng madaling araw, sinimulan ni Padre Pio ang ikatlong misa. Ilan lamang ang natira. Lumapit si Madam Tangari sa paanan ng altar at lahat ay pagod na pagod. Ngunit si Padre Pio lamang ang tila hindi napapagod. Ikatlong misa na niya ito. Pagsapit ng 5:00, natapos ang misa. Lumapit si Madam Tangari upang batiin siya ng maligayang Pasko. Isinulat niya na mahirap ilarawan ang mukha ni Padre Pio. Puno ng kababaang loob at kabutihan. Ang kanyang maamong tingin at ang tinig na nagbibigay bigat kahit sa pinakasimpleng salita. Habang naglalakad siya patungong sa sakristiya, huminto siya, ngumiti at nagsabi, "Magandang pagbati rin sa iyo." Dahil sa matinding damdamin, nakalimutan ni Madam Tangari ang tungkol kay Claretta. Ngunit si Padre Pio ang unang nagsalita. "Ano nangyari kay Claretta?" Pinaliwanag niya ang kalagayan ng bata at nakiusap para sa kanyang paggaling. Ngumiti si Padre Pio at sumagot, "Sa araw ni San Jose, sa araw ni San Jose." Ano kayang ibig sabihin niya doon? Pag-uwi ni Madam Tangari at ibinahagi ang balita, hindi maitago ng ina ang kanyang pagkadismaya. Inaasahan niya ang agarang sagot, isang biglaang himala, at ikalabing-siyam ng Marso ay tila napakalayo pa. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo siyang nahihirapan at unting-unting tumigil sila sa pag-uusap tungkol kay Padre Pio. Gayunpaman, palaging dala ng bata ang isang maliit na larawan ni Padre Pio. Lumipas ang panahon at ang susunod na pagsusuri ay naka-schedule pa sa Hunyo. Tila walang mangyayari sa araw ni San Jose. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Noong umaga ng ika-18 ng Marso o March 18, natagpuan ng mga magulang sa Claretta na malaya sa kanyang higaan. Ang semento o yung plaster cast ay basag-basag, tila pinutol. Sa takot, agad silang nagtungo sa Bologna upang palagyan siya muli ng cast. Kinakabukasan, ika-19 ng Marso, kapistahan ni San Jose, ipinakita ng x-ray na gumaling na si Claretta. Maayos nang nabuo ang kasukasuhan sa kanyang kaliwang hita. Hindi na siya magiging may kapansanan. Makakalakad na siya ng normal at hindi na kailangan ng pagsemento o ng cast. Lumaki si Claretta bilang isang mabuti at maamong dalaga. Ang kagalakan ng kanyang mga magulang at ang lahat ng nakakakilala sa kanya. At sa puntong ito, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video ngayong araw, mag-like at i-share to upang may palaganap ang mensahe ni Padre Pio. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang kampanilya sa kanan nito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga bagong video na ilalabas sa hinaharap. Lumahok sa aming samahan ng mga buwan ng mga donante o taga-buloy na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Isang natatanging paraan upang palaguin ang inyong espiritual na buhay at maging bahagi ng aming komunidad ng pananalangin. Makikita ninyo ang link sa description sa ibaba hanggang sa muli po nating pagkikita. Pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen ni Padre Pio at ng ating Panginoong Diyos.
In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e